panloloko ito? Basti, tama na! Bakit nagdadabog ka na naman? Lahat na lang niya gustong agawin sa akin. Daddy ko si Julian. Akong gaganti para sa'yo. Yung mukha mo, yan lang yung maamo sa'yo eh. Sa dakilang mga aagaw. Ibabalik ko sa'yo pagiging serpentina girl. Tunayan mo muna, gawin mo. Tsaka tayo mag-usap. Nahangin lang pala ang iniiyakan ko sa puntod na yon. Ilang taon ako nagmukhang tanga. Gusto ko na umuwi, Basti. Gusto ko makausap si Namora at si Papa. Gusto ko na po sana magbitiw sa pagiging serpentina girl. Hindi ka pwede mag-resign. Tapos! Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit wala siya sa puntod niya? Baka may nagnakaw sa bangkay ng apo ko. Walang marka na may laman. At nakita yun mismo ni Eman. Baka kinuha ni Eman. Hindi niya nanakawin ang bangkay ng sarili niyang anak, Mama. Kayo ang sumagot sa akin! Ano nangyari sa anak ko? Kaya mo naman yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Ikaw talaga yung paraan para matalo namin si Iriana. Siguro kung nandito yung isa kong anak, siguro mga kasing edad mo na siya. May iba pa po kayong anak bukod kay Marga? Ang isipin mo ngayon kung paano mo tuturuan ng leksyon yung Emma na yan. Sindakin mo siya. At habang ginagawa mo yan, bawiin mo na rin sa kanya si Iliana. Akala ko ba magpapaalam ka na mag-resign ka kay Mang Eman? Bakit hindi ka nagsabi kanina? Hindi ko nga nasabi eh. Para kasi ang bigat-bigat ng pakiramdam ni Mang Eman kanina. Lungkot-lungkot niya eh. May sinasabi pa nga siya tungkol daw sa anak niya. Hindi ko nga naintindihan eh. Nalito ko kanina. Ang alam ko lang naman na anak na, si Marga lang. Sino kaya yung anak na sinasabi nun? Pero ang alam ko, nagkaroon ng relasyon si Ma'am Isabel tsaka si Mang Eman eh. Hindi kaya nagkaanak din sila? Ang gulo-gulo naman ng sitwasyon. Hindi na eh. Parang unti-unti ko na siyang naiintindihan ngayon. Kasi tignan mo si Ma'am Isabel at si Mang Eman nagkarelasyon dati. Pero naghiwalay sila. Kaya itong si Ma'am Isabel, ikinasal kay Sir Basti. Ito namang si Mang Eman, ikinasal kay Ma'am Nora. Kaya nagkaanak sila, si Marga. Pero ang lumalabas, parang nagkaanak daw si Ma'am Isabel at si Mang Eman eh. Sabi kayo sa akin ni Mang Eman, kung nandito lang daw yung anak niya, sana kaedad ko rin daw. Hindi kaya ikaw ang anak nila? Paano mo naisip yan? Saan ka ba nanggaling? Wala namang masabi ang lolo mo tungkol sa mga magulang mo. Saka kung lolo mo siya at anak niya si Ma'am Isabel, hindi kaya anak ka ni Ma'am Isabel? Di ba nga ang sabi ni Lolo, napulot lang daw niya ako sa kalsada. Naawa siya sa akin, kaya niya ako kinupkup. Kaya lang, kailangan niya akong itago kasi hindi daw ako normal. Imposible din naman na ako yung maging anak nila eh. Kasi normal naman si Ma'am Isabel at Mang Eman. Siguro, dapat talaga kausapin mo ng lolo mo. Eliana? Naku, magtago ka muna. Nandiyan si Ma'am Nora. Eliana? Eliana, ano na naman yung gusto mong sabihin kay Emma kanina? Pagpipilitan mo na naman yung pagre-resign mo? Ma'am Nora, ano po kasi? Eliana, ang laki na nagagastos namin sa'yo. Mahiya ka naman. Kinupkup ka namin dito, pinatira ka dito ng asawa ko, ang bait-bait sa'yo, tapos yan ang igaganti mo? Mahiya ka naman. Papayagan kitang mag-resign. Pero yan ay pagkatapos mong bayaran lahat ng utang mo, kaya ayusin mo ang trabaho mo, Eliana. Ayoko munang marinig sa'yo yung resign na yan at ayokong sabihin mo kay Eman ulit yung resign na yan dahil ang dami ng iniisip na problema ng asawa ko, ayoko nang dagdagan. Naintindihan mo ba ako, Eliana? Opo, Ma'am Nora. Good. Oh, nasaan si Isabel? Sir, ayaw daw po niya kayo makasabay. Tawagin ko na lang daw po siya pagtapos na kayong kumain. Kahit ako ayaw niya akong kausapin. Lagi lang siyang umiiyak. Kapag nilalapitan ko siya, nagagalit. Hayaan na siya. Lilipas din to.
Susubukan ko siyang kausapin. Huwag na, Eddie. Pabayaan mo na siya. Aurora, kung matitiis mo yung anak mo, ako hindi. Anak. Binili ko ang lahat ng ito noon para kay Isabela. Tandang-tanda ko pa. Halos hindi ako makapaghintay na lumabas na siya. Nung sinabi niyo sa akin na patay na ang bata, parang namatay din ang isang bahagi ng puso ko pa. Alam niyo po ba yun, Ma? Pinatay niyo ako ng mga kasinungalingan ninyo. Anak, alam mo namang mahal ka namin. At lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. So, inaamin niyo na nga, Pa. Inaamin niyo na sa akin na nagsinungaling kayo ni Mama. Ma. Mabuhay ba, anak ko? Parang awa niyo na, Pa. Kung buhay si Isabela, sabihin niyo sa akin, nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita, gusto ko siyang makilala, gusto ko siyang mayakap pa. Parang awa niyo na, Pa. Dalhin niyo ako sa anak ko. Pa. Ma, nasaan ang anak ko? Ma. Isabel. Anak. Isabel, anak. Tahan na. Itigil mo ng pag-iyak mo. Dati nang wala ang anak mo eh. At napagdaanan mo ng stage na ito. Sana naman eh. Huwag mo nang pagdaanan uli ito ngayon. Huwag na, anak. At huwag mong hayaang guluhin ng Emma na yun ang isip mo. Huwag mo hayaang guluhin ka niya ng ganito, anak. Hindi niya ako ginugulo, Ma. Tinutulungan niya akong alamin ang totoo. Ngayon, kung hindi ko makukuha yun sa inyo, kukunin ko yun sa ibang paraan. Isabel. Tay, hahanapin ko ang bata. Hindi ko alam kung saan or paano ako magsisimula. Pero ang sigurado, gusto ko mahanap ang bata. Pag-isipan mo muna mabuti, anak. Hindi lang buhay mo apektado rito. Hindi lang buhay mo magbabago. Matutuwa yun pag nakita ko ang anak namin. Hindi si Isabel ang tinutukoy ko, kundi ang pamilya mo. Kung plano mong hanapin ang anak mo kay Isabel, kailangang sabihin mo muna kay Nora at tungkol dito. Dahil sa higit sa lahat,
sila ang pinakamaapekto. Ano to? Ito na ba yung nakapila? Tingin nga niyan. Ako din. Hindi naman siya maganda. Oh! Diyan ka lang, diyan ka lang. Siya yan. Alam mo na kung anong gagawin mo? Ay, tita. Sino yan? Sabihin na lang natin na merong isang baliw na fan si Eliana. Ano? Huwag ka nang magtanong. Ha, Marga? Intayin mo na lang kung anong mangyayari mamaya. Hindi ka ba nakukonsensya? Ilang taon na natin pinagsisinungalingan si Isabel. Sabihin na natin sa kanya ang totoo. Eddie, naumpisahan na natin to. Panindigan na natin. Lintik na bata yan, oh. Wala na nga siya dito. Kung ano-anong problema pa ang dinadala sa atin. Mabuti na nga lang siguro kung namatay na lang talaga yung anak ni Isabel. Ano? Isabel? Kanina ka pa dyan? Ay, ang anak ko. Hi, Eliana. Pwede pa autograph? Autograph? Ito. Gayahin mo to. Gayahin mo lang yun kasi. Ayan na. Thank you. Salamat po. Salamat. Hey! Ang lakas-lakas talaga nito si Eliana sa tao. Ayos na ayos sa negosyo. Ano yung sus? Nagtampo na naman ang baby girl. Namang baby girl na. Oh, all in line lang ah. Sige. Swerte kayo, may autograph kayo ni Eliana. Totoo nga. Buhay ang anak ko. Isabel, Papa, huwag na kayo magmaang-maang pa. Narinig ko ang lahat. Buhay ang anak ko. Ma, Pa, paano niyo nagawang lokohin ako? Paano niyo nagawang palabasin na patay ang anak ko? May nagawa ba akong kasalanan sa inyo, Pa? Ma, para ilayo niyo sa akin ang anak ko? Pa! Sumagot kayo! Sabihin niyo sa akin ang totoo! Buhay ang anak ko! Isabel, patawarin mo kami. Nagawa lang namin yon dahil... May diferensya ang bata. Hindi normal ang anak mo, Isabel.
Tumigil ka na! Eddie, gustong malaman ng anak natin ang totoo. Kaya ngayon, sinasabi ko ang totoo. Anak, mahina ang bata nung ipanganak mo dahil sa kanyang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon ng anak ko? Hindi siya normal. Mahirap bang intindihin yun? Hindi siya normal. Iba ang itsura niya. May posibilidad nga na may diferensya sa pag-iisip. At ang sabi pa nga ng doktor maaaring mamatay din ang baby. Kaya malay natin baka patay na yun ngayon. Ma, naririnig niyo ba ang sinasabi ninyo? Napakasama ninyo, Ma! Inilayo niyo sa akin ang anak ko nang dahil lang sa meron siyang diferensya. Nang dahil hindi siya normal. Anak, intindihin mo naman kami. Lalo ka lang mahihirapan. Hindi nga normal ang anak mo Mahihirapan kang mag-alaga. At saka, lalo ka lang masasaktan kapag namatay ang bata. Kung tutuusin nga, anak, nagawan ka pa namin ng pabor. Pabor! Maririnig niyo ba ang sarili ng pabor? Tinanggalan niyo ako ng karapatan bilang ina ng anak ko. Tinanggalan niyo ako ng pagkakataon na mahalin siya, alagaan ang anak ko. Paano kung nabuhay siya? Ang sabihin ninyo, kaya niyo inilayo yung bata dahil ikinahihiya ninyo dahil hindi siya normal. Yun ang sabihin ninyo. Isabel, intindihin mo naman kami. Pinoprotektahan ka lang namin. Sabihin niyo sa akin ang totoo, nasaan ang anak ko? Ma, saan niyo dinala ang anak ko? Sa bayan punan. Saan? Sa Hospicio San Martin. Pakasalbahin ninyo! Isabel. Mababaw lang naman ang sugat. We require a few stitches, and it should heal just fine in a few days. Pero sa ngayon, kailangan mo munang ubusin ng dextrose bago kita i-discharge. Sige po, Doc. Salamat po. Okay ka lang ba, Julia? May masakit ba sa'yo? May okay lang ako. Sure ka? Eliana, ano ka ba? Malamang masakit. And you know, if not for your crazy fan, sana hindi nasaktan ng ganyan si Julian. Marga, hindi ko naman gusto mapahamak si Julian eh. Ayan. Ayan ka na naman eh. Nagpapaawa ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo hindi nagagana sa akin yan? Marga, walang ginagawang masama si Eliana. Julian, anong wala? Anong wala? If not for her, sana wala ka sa ospital ngayon. Kahit ilang beses pa ako masaktan, basta ligtas si Eliana. Wow, whatever. Eliana, okay ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Naku, ako dapat nagtatanong sa'yo niyan eh. Yung mga nangyari sa'yo, nasaktan ka pa tuloy ng dahil sa akin. Wala to. Basta ang mahalaga sa akin, safe ka. Salamat, Julian, ah. Kasi kung hindi dahil sa... Alam mo, nung nakita ko yung babae may dalang panaksak, natakot ako, Eliana. Akala ko kasi kung ano yung gagawin niya sa'yo. Hindi ko siguro kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Oh my God, Julian! Excuse me. Ano nangyari sa'yo? Ma, I'm okay. Wala to. Akala ko naman ano nangyari sa'yo eh. Sabi kasi ate, huwag kang mag-alala dyan kay Julian. Masamang dumo yun! Be careful! I'm good. Sure ka? Ma, don't worry.
Ang aga-aga naman yan. Umiinom ka na? Pampakalma. Baka sumabog na rin ako tulad ni Isabel. Aurora, handa na akong umamin sa anak natin. Bakit naman kailangan magsinungaling ka pa ulit? Wala akong choice. Magiging masama tayo kapag sinabi natin ang totoo. Bakit, Aurora? Ano ba bang iniisip mo? Talaga namang masama na tayo. Napakasama na ng ginawa natin sa sarili nating anak. At ano ba ang gusto mo? Sabihin natin sa kanya? Sabihin natin, palabasin natin noon na halimaw ang anak niya? Oo. Sana sinabi na natin ang totoo. Sana inamin na natin ang tungkol kay Eliana. Eddie, huwag ka ngang maging malinis. Magkasama tayo naglihim kay Isabel tungkol sa anak niya. Oo. Alam ko. At palubog na tayo ng palubog sa kasinungalingan natin. Sundan mo kaya yung asawa mo? Kasi malay mo, may tinatagpong iba. Matagal na kaming break ni Marga dito. At siya lang naman ang pumipigil sa akin. Pero para sa akin, mas marami akong reasons para hindi pigilan ang nararamdaman ko para kay Eliana. Alam ko, di mo ako matitiis eh. Marga, hindi para sa yung flowers. Para kanina. Para kay Eliana. Ex na si Marga, tapos iligawan ka niya? Sige nga, anong klase yun? Anong klase ng lalaki yun? Kaya ka na naman gusto ng lalaki. Dahil sa aking serpentine na girl. Hugong hindi. Ito, kapag nalaman niyo yung tungkol sa inyo nila, tingin mo matatanggap niyo. Pwede ba kausapin niyo si Isabel? Hanapin daw nila yung anak nila. Wala namang pupuntahan yung paghahanap nila. Wala silang makikitang bata kahit na anong gawin nila. Ito ba ang mahalaga mong aasikasuhin? Hoy, babae! Kasabay ba ng pagbagsak ng negosyo niyo ang pagkatao mo? At pumapayag ka na maging kabit? Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo, Nora. Hindi ako naniniwala wala kayong relasyon ng asawa